Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. Refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong ko, meron ba kayong, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala na po kami. Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Parang bitin yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon? Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad doon sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC. Kasi parang bitin. No? In fairness to the concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Yes po, Kasi Your kung Honor. paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon sa, hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na document yung sinasabi ng joint circular, pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report, whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may causal link between the success and the information given by Yun the ang informer. problema kasi bitin nga yung inyong audit. So I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. You know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, nakabolt yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, nakabolt. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Zubiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon.
So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh. You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. Pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions, Kasi galing ako dyan, kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Nako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po. Part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo. Hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan?
Ang wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator. Salamat